Sa isang lugar sa Slovakia ay may natatagong lugar na kinakatakutan ng marami. At ito ay ang abandoned missile base ng Devinska Kobyla. Bago makarating sa lugar ay kailangan kong bumiyahe ng 3 oras mula sa Hungary papunta sa Slovakia. Dito ay nakita ko kung gaano kalinis at kaganda ang bansang ito. What's your name, David? My name is David. Thank you. Thank you for your help, brother. Salamat. Thank you. Anyway, thank you. Tinulungan niyo kasi ako mahanap yung tamang platform papunta na Bratislava. Di ko alam kung anong panganib ang maaari kong makaengkwentro dito. Pero kahit ano to ay nakahanda ako. Ayun, kasama nga pala natin si Sir Jolo ng hello. GMA Science. Bali, po kami. dito sila nagkatrabaho sa Slovakia. Sasama natin yung isang tropa. Halika, ikaw. Junex. Yan o. Kailangan naming umakyat ng burol ng mahigit sa 1 oras para matunton ang lokasyon ng missile base. Subalit hindi ito magiging madali dahil posible kaming maligaw sa lugar. May nakita kami ditong marker. Mamaya susundan namin to. Kasi possible na maligaw kami sa sobrang lawak ng gubat na to. Ayon sa kasaysayan, mayroon ditong 15 bunker. Ang iba ay posible pa nating makita. Subalit ang iba ay natatakpan na ng mga punong kahoy at mga halaman. Bunker to, no? Kami ng bunker, kaya lang may takip na. No? Yung ba, ito yung parang yung parang bilog, tas yung bababa sila. Kaya lang may takip na eh. Kaya nakakita kami ng bunker dito, kaya lang may takip. Hindi natin siya magbubuksan. Doon ang puro tubig na. Kailangan na naming magmadali, kaya't nagtanong kami sa namamasyal sa mga oras na yun. Dahil di kami pwedeng abutin dito ng pagkagat ng dilim. Do you know where the rocket is based? This is Racket Station. Here, go straight. Only 200 meters. Oh, okay. Thank you. Kaya kami lalabas tapos ano ba panaing? Wrong turn wala eh, no? Tinatayang itinayo ang missile base na to sa pagitan ng taong 1970s hanggang taong 1980s. At ang pangunahing dahilan ay upang maging depensa sa anumang pag-atake na magmumula sa himpapawid laban sa NATO. Subalit sa pagtuntong ng taong 1996, it was started to be abandoned. And the most creepy part is, dahil matagal na nga itong abandonado, ay marami nang naglipa ng kwento na ang missile base na to ay binabantayan ng mga di matahimik na kaluluwa ng mga pumanaw noong Cold War. Nakita kami na abandonadong building, subukan natin pasukin. Mga nandiyan si Batman. Maraming ganyan dito eh. Oo, marami yan. Hayop pre, lalo sa gabi to. Yung itsura. Okay, papasukin kami. Tignan natin kung pwedeng pasukin. Pag hindi, dito lang tayo sa labas. Walang daan eh. Sarado, nakasarado na. Kasi sira na yung mga kisame niya. Oo nga, kami nakalagay na bawal palang pasukin. Kaya pag umakit ka sa taas, possible na gumuho, malalaglag ka, aksidente pa yung abot. Parang yung parang pag meron may sisilip eh. Entry forbidden. Papasukin sana namin, kaya lang may nakalagay na bawal pumasok. Forbidden. Sayang yun, ganda din. Pero hanapin pa namin yung iba, marami pa dito. Mapanganib ang lugar na to, lalo na pagsapit ng kadiliman. Dahil nakakita kami ng ilang mga ahas, kaya't kailangan mag-ingat sa bawat hakbang. Kasi maliit lang siya. Para siyang mga para mga barracks lang yan eh, no? Ang daming graffiti eh. Oo. Pinakamarami talaga dito graffiti. Basta lahat ng abandon dito, karamihan may graffiti. Sa lawak ng lugar ay siguradong balot ito ng mga sikreto. At ang tanging nakapagtataka lang ay bakit nga ba agad na naabandona. Iguana? Takot to. Don't panic, it's organic. Wala pa nga tayo sa pinaka main spot eh. Makalipas ang ilang minuto pang paglalakad, sa di kalayuan ay napadpad kami at ito ang natuklasan namin. Buhay no. Pasok ka Joel, pasok ka. Isang nabubulok na pasilidad na parang imbaka ng baterya at sa loob nito ay mayroong butas na nahaharangan ng bakal at nang silipin namin ito gamit ang flashlight ay nakita namin kung gaano kalalim ang underground.
Ay, may ano, tubig. May tubig na. Tubig sa ilalim, no? Ayan, kita nyo. Lalim mo. Puta, baka may ahas dito. May pa yung tubo. Malalim kaya. Ngayon mo ba? Tapos mayroon mo. Hindi kasi ano na eh, natambakan na kasi. Pero kung tinignan mo, may mababalalim yan. Forma na yan. Eh, nakabaon yung tubo eh. Ang dami kasing bunker dito. Bali 15 yung bunker dito eh. Puta, sinunod ko yung mamay ko, may ahas pala sa loob. Ito ay isang indikasyon na malapit na kami sa missile base at sa pagpapatuloy namin sa pag-iikot ay tuluyan na namin itong narating. Eto, nakakatakot dito. Meron na iwan bra. Lumang-luma at nabubulok na ang mga parte. At sa loob nito ay nakakita kami ng isang lagusan. Huwag akong pasukin, bahala ka na. Papatawan ka nito, kasi baka may ahas sa loob. Bulabugin mo na natin. Alam kong delikado ang gagawin kong pagpasok dahil hindi imposible na mayroong mabangis na hayop sa loob. Subalit gusto ko na maipakita sa inyo kung ano nga ba ang nasa ilalim ng missile base na ito. Ang hirap lumusot. Hirap nga, hihiga ka talaga dyan. Hihiga ka dyan. Kasi nung pinasok nila to, may ahas ko sa loob. Oo. Mga gilid-gilid. Ay, gano'n? Oo. Wala na akong sinayang na oras dahil baka abutan pa kami dito ng dilim. Kaya kahit nag-aalala ako sa posibleng panganib sa loob, ay pinasok ko na to. Ayan, nandito ako ngayon sa loob nung isang bunker. Pinasok ko yung ilalim kasi gusto ko makita niyo yung loob. Sobrang ipot nito, hindi ako pwedeng tumayo, hindi kakayanin. Tapos yung mga singit-singit, yung mga nakakaraan na nagpupunta rito, nakakakita sila ng mga ahas. Kaya chinek muna natin bago natin pasukin. Pero syempre, dahil gusto ko na maipakita sa inyo to, kaya kahit nakatakot, pinasok ko na. Ang mahirap dito, baka gumuho. Sobrang dilim, sobra. Hindi ka talaga makakapasok dito pag hindi ka gagapang. Papakita ko sa inyo yung lagusan, papunta doon sa dulo. Kaya lang, hindi ko na siya didiretsuhin. Iniisip ko kasi baka bumagsak yung bato. Ito yung lagusan. Yan. Ay yung lagusan sa dulo. Tapos meron ditong tubo. Pero putol na siya. Dito ko napatunayan kung gaano katalino ang mga gumawa nito sapagkat malaking tulong ang underground para sa kanilang pakikipaglaban noon. Sobrang ipot. Ay, Yung ito na. Buwis buhay. At salamat dahil nakalabas pa rin ako ng ligtas. Kaya't nagpahinga muna kami ng panandali. bago kami umuwi, ka-challenge natin yung dalawa. Pwede ba kayo pumasok doon sa pinasukan ko kanina? Kakasama kayo sa challenge, bibigyan ko kayo ng pancake. Saka ng pang merienda. Malapit nang kumagat ang dilim. Kaya't sa puntong ito ay gagamitin na namin ang dala ko na EMF para malaman kung totoo nga kaya ang mga naglipa ng kwento na nandito pa raw ang mga ligaw na kaluluwa ng mga pumanaw na sundalo at ipinahawa ko ito sa aking kasama. Maraming ang bunker dito. Ingat lang kayo, baka may butas ha. Ayun na nakakatakot dito eh. Yung alam mo may dadaanan, mayroong pumakbang. Sa simula ay kalmado pa at wala pang nadidetect ang EMF nang bigla na lang Ako ni Jolly yung EMF. Tapos si pare ko yung may hawak ng ano. Ang lakas oh. Ayan oh. Malis na. Ayoko dito, maputik. Maputik. Yung puti sa patos pa. Dito. Nagtitrigger pa yun, nagpupulaw. Kasi, ano, maputik. Ayaw ng diretso. Ayaw ng diretso. Nagpunta yung EMF, ayaw na mga diretso. Ayaw naman naman nahawak. ako na ang nagpatuloy at humawak ng EMF dahil kinikilabutan na raw ang aking mga kasama. Ay, sobrang dilim, makikisunan sa pasok ko. Saan ba dito tayo? Saputot lang natin. At para maramdaman ko kung talaga nga bang may mga ligaw na kaluluwa dito, ay pinasok ko itong mag-isa. Lamig sa loob. Nakataot dito yung pagtapak mo, baka mamaya malambot. Pwede kang lumusot. Haba ng loob.
Chinek kong mabuti yung loob kung ano pang meron dito at bigla akong kinabahan dahil ito ang bumungad sa akin. Hayop ka. Ang military talaga yung datingan. Pinuto ko yung camera sa dala kong EMF at ganito kalakas ang pagpalo nito. Meron talaga mga spot na nagpupula yung EMF katulad nito. At nung nasa loob ako, iba yung pakiramdam. Pinaka ko kay Sir Jolo kanina para makita niyo na di namin dinadaya to. Siya yung pinag ko kanina. Ayan bro, di ba? Ito pinag ko kanina nito. Oo. Ayan, tingnan nyo. Stable. Nagilabutan nga ako. Nagkakatakutan ba? Ayaw pa nga pumasok sa loob. Nagtuturoan. Sino mo lang babasok? Sobrang dumi ko na oh. Kasi pinasok ko kanina ilalim eh. Ngayon, iikot tayo din sa kabila. Titignan natin yung iba pang part nito. Tara. Nakita pa namin ang ilan pang mga abandonado. Subalit malapit ng dumilim, kaya't kailangan na namin magmadali. Eh, nahanap namin yung daan. Naligaw na kami. Kaya importante talaga. Dapat may dala kayong pangmarka. Tama ba dinadaanan natin? Yan, malaki kami yung problema. Naliligaw kami. Hindi na namin matandaan kung saan kami unang sumuot. Kaya napakahalaga talaga na maglagay ka ng marka dito pag pupunta ka sa mga ganito. Ano kayo, saan tayo dadaan ngayon? Yan, kailangan namin makalabas. Bahala na. Tumilim. Kasi mahirapan kaming makauwi. Pag kumagat yung dilim, hindi namin malalaman kung paano kami makakasakay. Dahil walang signal dito. Dahil mataas yung pwesto ng rocket base na to. Balik na rin natin yung damit natin. Bago tuluyang bumaba sa burol ng Debinska Kobayla, ay inakyat namin ang tower at dito ay namangha kami sa ganda ng paligid. Hindi man natin alam ang buong istorya sa pag-abandona dito, ay isa lang ang sigurado, na noong unang panahon ay pinaglaban nila ang kanilang bansa at hindi natakot sa mga mananakop. This year, I'm trying to reach 100,000 subscribers at sana ay isa ka sa mga susuporta. Mayroon bang mga nakakatakot at makasaysayang lugar dyan sa inyo? Sabihin mo sa akin, dadayo ako.